Yan na ho natin ang ating kausap ka rin panauhin, si Attorney Greg Pua Jr. nasa linya, Executive Director ng Land Transportation Office. Pinag-uusapan ho natin ang backlog sa plaka ho ng mga motorsiklo. Attorney Greg Pua Jr., good morning po muli, Attorney. Good morning po, pasensya na po. Okay lang, Mukhang sir. nagbabacklog nga po tayo sa signals. Okay. Ano nga po yung binabanggit nyo kanina na solusyon na ginagawa ng LTO ngayon para matapos na yung backlog na yan? Opo, ang ginawa po natin since nag-assume po si Assistant Secretary Vigor Mendoza, one step forward, two step backward. Meaning po, gumawa one step forward, nag-produce po tayo ng mga plaka ng mga hindi pa naka-assign sa kahit anong sasakyan. So para po pagkabili po ng mga bibili ng bagong sasakyan, within 15 days po may plaka na po yan, naka-ready na po. 15 days. Okay. 15 Opo. days. Oh. Tapos two step backward po, ibig sabihin nag-produce naman po tayo nung backlog. So kung meron po tayong 100 na plakang pinoproduce po sa isang araw, 20% to 30% of that advance production, 70 to 80% backlog po. Okay. Dahil dito sa solusyon na ito, Attorney, ano yung tansya po ng LTO para malutas natin yung 9.1 million pa natitirang backlog? Ang ating pong commitment po sa ating presidente ay by June 2025 tapos na po itong problema sa backlog. That is why po in order to magawa po yung commitment po natin, instead of procuring blank plates po, nag-procure po ang LTO and DOTR po ng plaka, finish plate na po. Para po sabay po ang production. Habang gumagawa po yung aming planta, gumagawa rin naman po yung winning bidder po ng finish plate. So ibig sabihin yun, naka-apply na matagal na kahit pa noong 2014, yun ay ginagawa na lapat na i-deliver na lang po sa inyo and for release once you receive it. Opo, tama po ma'am. Okay. Anong year na ho po tayo ngayon ang nire-release ninyo doon sa backlog? Anong taon? Opo. Para alam ng taong bayan. Nagawa na po natin po yung pong 2023 onwards. Tapos I need to double check lang po kung nagawa na rin po yung 2022 and 2021. Pabalik po kasi ang ating pong ginagawa. But by June 2025 we will take all time po para po i-deliver namin ang aming commitment sa Presidente. Nasisiguro ho ba, Attorney, kasi yung isa sa mga problema ata before ay may mga dealer na hinuhold yung mga plaka. Yung issue na yan na-resolve ba? Opo, at kaya po ang ginawa po natin noong August 2023 po, nag-issue po ang LTO ng memorandum on what to do sa mga walang plaka po. So ang nakasaad po doon, kapag ang isang motor o isang sasakyan na para po ng isang enforcer natin dahil wala pong plaka, gamit po temporary plate, hindi po ito huhulihin. Alright, malinaw. Malinaw po ang utos ng ating Assistant Secretary na hindi po huhulihin. Bagkus po. Kailangan maipakita ba yung motorista na may pending application ako? Kasi kung wala, baka naman talaga illegal yung pagkakagamit ng motor. Wala lang talagang plaka, tapos gumagamit lang ng temporary plate, Attorney. Alam niyo naman nagagamit sa krimen ng motorsiklo. Opo, kaya po ang ginagawa po natin dito, ma'am, pagka na-picturean po natin, today na-picturean po natin yung plaka, pagbalik po ng ating enforcer sa ating opisina, i-verify na po natin yan kung nagawa na po ba yung plaka. Kapag nakita po natin na nagawa na po yung plaka, we will trace po kung nasaan na. Kung lumabas po sa ating pag-iimbestiga na nasa dealer, what we will do is isusokos po namin ang dealer. Ipapaliwanagin po namin bakit hindi mo pa naibibigay ang plaka na ito sa motoristang ito na matagal na namin na i-deliver sa inyo ang plaka. Ano pong pwede ipakita na isang motorcycle rider sa halimbawa ay traffic enforcer na huhuli sa kanya para mapapatunayan niya na mayroon siyang pending application for plate? Yung sales invoice lang po ang ORCR. Kasi automatic po 'yon kapag yung sales invoice or yung ORCR pag nirehistro po ang bagong sasakyan, automatic na po 'yun na may aplikasyon para po sa issuance ng plaka. Yung nabanggit nyo kanina, Attorney, 15 days. So kung sila ho'y mag-a-apply, tapos na-approve ho ang kanilang pagkuha ng motor, after 15 days, dapat ang dealer ay naibibigay na ang plaka. Opo.
yun po ang dapat mangyari po sa ngayon. Paano po malalaman ng mga nag-apply pa noong 2014 kung available na yung kanilang plaka sa LTO? Yung ating po mga district office we reach out also sa mga motorista na tinatry po namin base sa last known address or base sa last given contact number. We tried to call them in order to help also yung mga dealers po natin. Kasi ang nagiging problema naman po dun sa mga dealers, ang sabi naman po nila, nagre-reach out sila doon sa motorista pero yung address po wala na daw po doon yung motorista, yung contact number po hindi na daw po gumagana. Yon. So, ang LTO gumagawa ng plate, di ba, dyan sa inyong main office. Tapos Opo. nag-outsource na kayo para may additional hand na gagawa ng plaka ng pakarami. Tama po. Okay, sige. Pero yung nabanggit nyo kanina, advanced na ginagawa nyo yung plaka, ano yun? May naka-assign ng alphanumeric na numero? Ganon? Opo. Tama po. Advance na Tama yun. po. Yes sir, tama po. Meron na po. Alam na po kasi natin kung ano po ang mga i-issue natin mga combination sa mga bibilin pa na bagong sasakyan. So pag nakabili na po 'yon, Ready na. mamimili na lang po tayo doon kung saan ano i-assign natin. Okay, wala ho kayo na monitor. Baka pinipeke rin itong mga plaka nating bago. Kasi Oo, madali diba? nang gayahin din yan. Opo, marami po tayong nakikita sa Facebook na na nag-o-offer po na gumagawa po ng mga temporary plate na ganyan. Hindi naman po natin kailangan kumuha dyan kasi nakalagay naman po kung makikita naman po natin kung wala po talagang plaka kahit po yung gawa na lang po ng motorista at the end of the day po ang sabi ko nga po hindi naman po namin ito hinuhuli. Yun. Okay, Alright, so wala nang Atty. hadlang at tuloy-tuloy ang pag-imprenta natin. Wala na kayo nakikitang pwede pa maging problema doon sa July 2025 na inyo pong timetable ng pagtapos ng backlog. Yes po, yan po. Hopefully, wag po sanang magkaroon ulit ng problema. Alright, Attorney, good luck Greg, po thank sa you. LTO. Salamat po, sir, ma'am, sir. Good Thank you po, morning. thank you. Magandang umaga po si Attorney Greg Pua Jr. Ang nakausap natin, siya ang Executive Director ng Land Transportation Office. Mga kapuso.